Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Tunay nga talaga na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi nabubunyag. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Isa pa to. Ha? Ako magtatanong lang. Totoo bang sinabi mo to, Garcia? Kasi ang daming kumakalat na fake news ngayon. Nakita ko lang to. Kaya tinatanong natin, totoo bang sinabi mo to, Garcia? Kasi kung sinabi mo ito, isa ka pa. Ha? Basahin natin. George Garcia ng Comelec. Pinag-aaralan ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nagpakilalang ex-marines. Gawin mo na magkalabasan ng ebidensya at maglaban kayo sa korte under oath. Pero kung ako nga sa'yo, tanggapin mo yung hamon ni Depensor. Public hearing. Under oath kayo pare-parehas na magkaalaman. Kung duwag ka, kasi ito importante ito eh. This is very, very important. More than anything else. Bakit? Kasi Comelec to. At may mga nanalo like the likes of Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto, sila Pinky Lacson, wala sa survey. Lalong-lalo na ito si Kiko at saka si Bam. Wala sa survey, biglang nanalo. Nag-number 2 pa. Kaya importante na sinasabi, ito'y tumanggap ng mali-maleta. So, malaki ang posibilidad na ang mga nangunguna o ang nakaupo sa atin ngayon na liderato, hindi talaga na panalo. Hindi nyo binoto. Hindi binoto ng Pilipino. Binoto lang ni Garcia. Malaking posibilidad po yun. Unless patunayan ni Garcia. Kung meron man nahaharap sa public hearing, etong mama na to ang isa sa pinaka-importante humarap at imbestigahan. Dahil nakakatakot po yan. Senador, uupo 6 na taon, hindi naman nanalo. Congressman, uupo, hindi naman nanalo. Alisin na natin ang botohan. Baka sa 2028, eto pa rin animal ang nakaupo. Tapos hindi niya papatunayan na hindi siya tumanggap ng pera. Bay, delikado yun. Magkakaproblema tayo dahil ang tiwala ng taong bayan sa eleksyon mawawala. Hindi na masusunod ng taong bayan. Kasi kung nagpanalo kayo nang hindi naman panalo, ibig sabihin, mandato ni Garcia yan. Hindi yan mandato na ng taong bayan. Kaya kung totoo itong sinasabi mo, sige, tuluyan mo, magdemanda ka. Better yet, kung hindi man yan totoo, magkaroon kayo ng public trial. Sumama ka, huwag kang duwag. Patunayan mo na hindi ka tumanggap ng maleta. Otherwise, yung mga binanggit ko, lalo na yung wala sa survey, tapos biglang nanalo, biglang nag-number 2 pa, peke ang pagkapanalo. It's only because of Garcia. Kung maduduwag tong tao na to, ang tanong, sige, ilagay nyo sa comment section. Duwag ba to? Lalaban ba to? Si Comelec Garcia. Ito si Holy Claire. Laging parang tama ito. Sige, pag-usapan natin to kasi binakbakan na naman si Sara. Walang niya. Ang problema natin, ghost projects. Ang gusto mong pag-usapan si Sara. Sige, pag-usapan natin. Type mo eh. Isip, ito ang payo ng palasyo sa mga umano'y inuuna ang politika at pagpuesto para sa 2028 elections. Baka raw kasi hindi pumasa sa kwalifikasyon ng Pangulo na isang ekonomista at marunong tumugon sa batayang pangangailangan ng publiko. At mga tao dapat na leader ay hindi inuuna ang politika kundi kung paano paunlarin ang bansa. Hindi ka kinikilabutan. Wala na kayong pakiramdam. Wala namang kaluluwa ito. Parang hindi ba siya nalibadbaran sa mga sinasabi niya? Sabi niya inuuna pa politika, pambihira. Kauupo pa lang ni Bongbong Marcos, pinulitikan niyo na si Sara.
Pinuliti ka na nung amo mo. Oo. Tapos sasabihin mo pa, ang iisipin, kakaunlad ng bayan, pambihira. Nagtaasan ang presyo ng bilihin. Nagbaha-baha dahil sa ghost projects. Tapos tumatanggap ng maleta si Bongbong. Ikaw pa may ganang magsalita ng ganyan. So sa mga Ano kaya tingin nyo dito kay Claire? Sige nga, may ipakilagay sa comment section. Hindi na kaya tinatablan to ng hiya. nangunguna o inuuna ang pamumulitika sa ngayon, mag-isip-isip at baka hindi kayo qualified. Matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na mayroon ng nilalapitan at naiisip ang administrasyon bilang potensyal na presidential bet, humirit ang Malacanang na bakas ang diplomasya kay PBBM sa latest engagements nito kasama ang mga dating katunggali sa pagkapresidente. Pink socks, Pacquiao memorabilia, pagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan kahit anong kulay ka pa. Yun. So pinuntahan niya si Lenny, pinuntahan niya si Pacquiao. Ang galing ni Sara, no? Ganyang kalakasan Duterte. Bakit? Ay, alam mo, ngayon ko lang natanto na grabe ang Duterte, nagpapakain ng tae. Pasensya na sa mga kumakain, nagpapakain ng suka. Pinakain niya si Bongbong ng suka, di ba? Galit na galit siya dyan kay Lenny. Nag-declare lang si Lenny, bigla niyang pinuntahan, si Sara, bigla niyang pinuntahan si Lenny. Nag-declare lang si Sara, bigla naman siya nagpunta kay Isko. Nag-declare lang si Sara, nagpunta naman siya kay Pacquiao. Ang lupit. Kinain mo lahat ng suka mo. Pero yan ang style ni Bongbong. Makiki-unity. Kasi hindi niya kayang manalo ng on his own. Tapos, pag hindi ka na kailangan, gagawin kang parang basura. Pero may tanong ako. Kasi dati pa yan. Nasaan na si Bongbong Marcos? Tinago na. Tinago niyo si Bongbong. Ang laki nung bintang sa kanya. Ang laki nung paratang sa kanya. Pero si Claire na naman ang sumasagot. Tinago niyo si Bongbong? Or tinago niyo na yung maleta? Busy siya kung saan niya itatago yung mga pera. Baka kung kani-kanino ipapangalan, baka yung mga properties niya, ililipat ng pangalan, hindi natin alam. Bigla na namang nawala. Ay, naku Claire. Tinago na. O tumago na si Bongbong Marcos. Sa pagkikita ni na Pangulong Marcos Jr. at Mayor Lenny Robredo sa Naga City at sa pagkilala sa ambag ni former Senator Manny Pacquiao sa larangan ng sports, ipinamalas ng tatlong leader na kahit Nagbabasa, no? Sino sumulat niyan? Si Lisa. naging magkakatunggali sila sa nakaraang eleksyon ay hindi ito magiging hadlang sa pagtutulungan at pagseserbisyo para sa bayan. Hindi raw maaasahang papangalanan ng Pangulo ang mga napupusuan niya, pero nananatiling maingay ang usapin ng pagbuo ng alyansa sa pagitan ng administrasyon at oposisyon. Sa pinakahuling pagkikita ng mga lokal na pamahalaan, spotted sa social media post ni PBBM ang litrato nila ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa nasabing event. Ito wala talagang bayag to si Bongbong. Pasensya na po walang paninindigan talaga to si Bongbong. Parang hindi lalaki. Pagdating sa pagpapatakbo ng gobyerno, nagkomento naman si Vice President Sara Duterte at sinabing tila kalat ang administrasyong Marcos at hindi lahat ng cabinet secretaries ay magaling. Sagot ng palasyo, Let us look who's talking. mukhang tumama naman daw ang bise dahil bilang naging Deputy Secretary ito, hindi raw naman inaasahan ni PBBM na ang itinalaga at pinagkatiwalaan niyang hahawak sa ahensya ay aamin pala na wala siyang alam sa larangang ito. Ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. Alam mo, ganito lang kasimple yan. Kung lahat ng mga sinasabi ni Claire, totoo, hindi sana malakas si Sara. Alam mo, ako naniniwala ako, malakas si Sara because Duterte siya. Given na po yun. Pero alam nyo, kung talagang totoo yung binibintang kay Sara, regardless kung Duterte siya, hindi po malakas si Sara. At kung totoong nagtatrabaho si Bongbong Marcos ng maayos, makakalimutan na ng taong bayan ang Duterte.
Alam niyo ba kung bakit until now malakas ang Duterte? Dahil yung iniwang legasya ni PRRD na i-compare sa ginagawa ni Bongbong. It's just like night and day. Araw at gabi. Ganun ang difference, ang layo. Pero kung ginawa ni Bongbong Marcos ang dapat niyang gawin, yung dinoble niya, triniple niya yung ginawa ni PRRD, makakapurma ba si Sara? Tapos ganyan ang bintang nyo kay Sara? Hindi na makakapurma si Sara. Kaya lang kasi, hindi totoo yung bintang nyo kay Sara at adik yung presidente at hindi nagtatrabaho, kaya nananatiling malakas si Sara. Mahirap ang intindihin nyo bilang abogado? Lahat daw ng kalat na ito ng bise, winawalis ngayon ng administrasyon ni Secretary Sonny Angara. Ngayong mayroon ng mga pinagpipili ang pambato ang administrasyon, makakalusot kaya sa 2028 elections ang umano'y multo ng Vice Presidente sa Malacanang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel. Ito, pag-usapan natin yung naganap na people power na kanina. Nilangaw. Wala na talaga. Nagpahayag ng mga mensahe. Dito mo makikita, laos na talaga dilaw. Kung malakas ang dilaw, puno yan. Holiday po ngayon. Puno yan. Diba? Langaw, oh. Kasi kung maraming tao yan, magyayabang tong mga to. Ipapakita nila yung drone shot. Papakita nila marami. Eh parang kung ano yung nakikita nyo ngayon sa TV, sila-sila na lang yun. At umawit ng mga kantang makabayan. Ito bang apo ni Aquino? Ano bang nagawa nito? Hindi, baka ako hindi ko naman siya pinagbibintangan pero baka mamaya madawit ito doon sa mga ginagawa ng mga congressman na nangingidnap ng bata dinadala sa bundok. Hindi, wala pa naman kasing nagagawa ito eh. Diba? Ganyan yung mga yan mahilig makipaglaban. Tapos makakalaman natin, magiging congressman, tapos naging congressman, lalabas. Nangingidnap lang pala ng bata na dinadala sa bundok. Nag-aabusado lang ng mga bata dinadala sa bundok. Di ba may mga marami ng kasong ganyan? Oh, sino bang na-i-involve sa ganun? Kaya ako tinatanong ko, ano lang ba nagawa nito? Hindi sa pinagbibintangan natin. Baka lang mangyari sa kanya yan eh. Kasi yung ganyan-ganyan nagsisimula yung mga, kunwari may pinaglalaban, wala pa namang nagagawa. Diba? Sa White Plains Avenue, nagtipon ng iba't ibang grupo para sa main program. Sana Yan na yung tao na yan. mapagnilayan natin kung paano tayo umabot dito, pero mas mahalaga pa po dyan, pag-isipan po natin kung paano tayo magiging parte ng solusyon sa issue ng korupsyon, sa issue ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Yan sasabi niya. Paano tayo napunta rito? At paano tayo iisip ng solusyon? Anong solusyon ginagawa nyo? Kinakain nyo, suka nyo? Kayo ang nagpatalsik sa Marcos. Sinasabi nyo, diktador ang Marcos, mamamatay tao ang Marcos, mapang-abuso ang Marcos, galit kayo sa mga pinatay ng mga Marcos nung martial law. Tapos sinasabi nyo, ganun din si BBM. Tapos pinoprotektahan nyo ngayon. No wonder, nilalangaw na kayo. Kasi wala nang tiwala ang taong bayan sa inyo eh. Namumuliti ka na lang kayo. Alam mo, marami akong kaibigan na dilaw at pink na totoo naman yung kanilang pinaglalaban. Kaya lang marami sa kanila disappointed na. Parang yung liderato nila magagalit kay Marcos, biglang poprotektahan si Marcos. Akala ko ba magnanakaw yan? Sinasabi nyo magnanakaw si Marcos. Tapos ngayon kinakampihan ninyo. Dahil ayaw nyo lang mapaupo si Sara. Di ano yan? Namumuliti ka lang kayo. Kasi kung magnanakaw, magnanakaw. Whatever it is, magnanakaw yan. Kung mamamatay tao yan, mamamatay tao yan. Kung kurap yan, kurap yan. Regardless kung uupo si Sara o hindi. Anong pinanindigan? Kaya marami tuloy dilaw, nadi-disappoint na rin sa mga liderato nila eh. O, next topic po. Ito, pag-usapan natin, dapat, alam mo, sinisimulan nyo ng magkaroon ng panawagan na magkaroon ng mandatory drug test. Ito, kung ako kay Bato, ito ang sasabihin ko.
It's really about time na managot, na magkaroon ang mga opisyal natin ng obligasyon na ipakita sa taong bayan na sila ay fit to work. Pag-usapan natin ito. Ordinaryong manggagawa, kapag hindi ka nagpakita sa trabaho, tanggal ka sa trabaho, di ba? Same standard, same ethical standard po dapat ay nakikita natin sa mga nahalal natin na opisyal ng bayan. So ito obviously, ang gusto niya, yung ordinaryong tao, pagka hindi pumasok, tinatanggal. So obviously, this is in preparation for BP Sara's impeachment. Kasi mababawasan. Gusto nilang ipatanggal si Bato. Kaya irereklamo nila sa ethics. Okay? O suspindihin, hindi ko alam kung anong trip nitong mga ito. No? Pero alam naman natin ang gusto nitong mga to. So para sa kanila, dapat kung ano yung ina-apply natin sa mga ordinaryo mamamayan, yun din ang i-apply natin sa mga senador. Kasi nga, kung hindi ka pumapasok, tatanggalin ka. Bakit? Pag senador ka, pwede ka hindi pumasok, tatanggalin ka. Kung ganyan ang argumento nyo, dapat itong sasabihin nga ni Bato. Mandatory drug test. Kasi kung ikaw ay ordinaryong empleyado at addict ka, di ba tatanggalin ka? Isipin mo, driver ka ng truck, addict ka. Driver ka ng bus, addict ka. Manager ka ng isang kumpanya, pumapasok ka addict, nagngingiwi ka. Di ba dapat tanggalin ka? Tama or tama-tama? Kasi hindi natin pwedeng sundan yung argumento mong yun. Kasi kung susundan natin yan, di dapat magkaroon din tayo ng mandatory drug test. Sasabihin nyo, wala sa batas. Wala din sa batas yan eh. Nagagawa naman niya trabaho niya eh. Sa katunayan nga, maraming senador. Absent ng absent eh. Maraming congressman, absent ng absent. Bakit? Pumapasok ba? Si Romualdez ngayon? O bihira rin makapasok? Diba? Kung i-apply nyo doon sa Speaker of the House, i-apply nyo sa Presidente, pwede. Patas. Gusto nyo patas, di ba? Tulad ng isang senador. Dapat nga mas mataas pa yung standard natin sa mga officials kasi pondo ng bayan ang pinangsusweldo sa kanila. Ayun. Tama ka dyan. Sasangayon ako dyan. Panawagan nyo rin. Kung kaya nyo ipanawagan kay Bato, ipanawagan nyo rin sa Presidente. Ipanawagan nyo rin kay Tambi. Pasok din siya. Drug test din. Si Bongbong. Si Marcos din. Si Sandro. Panawagan nyo rin drug test. Diba? Dapat mas mataas ang standard. Kasi tatay mo, presidente. Pinsan mo, Speaker of the House. Ex-Speaker of the House. Yung anak, congressman din. Pero siyempre, alam ko, hindi kayo papayag. Hindi nyo papanawagan yun. Bakit? Eh, siyempre, alam naman natin, pare-parehas kayo dyan eh. Kain suka kayo eh. Ano na? Meron ba rekomendasyon ng Ano ba? grupo kung anong dapat gawin o ipato na parusa para kay De La Rosa? Siyempre, pinapasaubaya nila sa Senate Ethics Committee ano ba yung pwedeng maging sanction, ano yung pwedeng kaparusahan kay Senator De La Rosa sa patuloy niyang pag-absent, kaya nga nang sinabi ko simula pa noong November. Pero nung tinanong si Professor Magno, ano yung tingin nila na pwedeng maging parusa, isa is yung suspindihin yung pagtanggap niya ng sweldo habang hindi nga siya nagpapakita sa Senado at hindi niya na-perform yung kanyang function. At isa pa ay pwede rin daw sanang suspindihin yung operasyon nung kanyang buong opisina. Ang sabi ni Professor Magno, hindi raw dapat kinukonsinti ng Senado ang matagal ng pag-absent ng kahit sinong senador. Narito. Alam mo, ganito kasimple yan. Ang gusto nila mangyari, suspindihin o tanggalin yung sahod ni Bato at tanggalin din yung opisina ni Bato. Teka muna. Ang paliwanag nila dito, nagagawa naman ng opisina ni Bato yung kanyang trabaho. Hindi ko pinagtatanggol si Bato, ha? Kung mapapatunayan ninyo na talagang dapat at nasa batas natanggalan ng sahod si Bato at dapat tanggalin siya bilang yung opisina niya, tanggalin bilang senador o tanggalin yung kanyang opisina, okay lang yun, walang problema. Basta patas tayo, hindi kay double standard. Kung gagawin nyo kay Bato, gawin nyo rin sa iba. Kung irereklamo nyo si Bato, gawin nyo rin dun sa iba. Ang problema kasi dito, lagi silang nakatingin lang dun sa mga Duterte. Alam naman natin yung ginagawa nito mga ito. Kung ang gagawa ba nito ay kaalyado nila, gagawin nila, irereklamo nila.
dapat uunawain nyo yung sitwasyon. Si Bato ay may danger na kuhanin ng ICC. Hindi nyo ba alam, obligasyon niya ng pamahalaan na protektahan ang Senado o kahit sinong member o kahit sinong Pilipino na hindi pwedeng bitbitin ng ICC basta-basta. Kaya lang, ginawa kay PRRD. It means, pwedeng gawin kay Bato. Bibit-bitin lang si Bato. Hindi dadaan sa korte natin, hindi dadaan sa due process, bibit-bitin lang sa eroplano. So kung dapat, nag-iisip ng tama itong Magno ba ito, dapat nakikita niya may problema talaga tayo sa gobyerno. Instead of being judgmental kay Bato, at kay Bato lang, o sa mga Duterte allied senators lang, dapat iniintindi niya, teka muna, may responsibilidad ng gobyerno. May parte ang gobyerno dito. Hindi tayo dapat nagbibigay ng mga basta-basta na kapwa nating Pilipino dahil kalaban natin sa politika. Diba? Manindigan naman kayo para sa Pilipino. Hindi na po ito tungkol sa kalaban ka ba namin o hindi. Ito dapat sinusunod. Isa ka pa, Magno. Dapat nagsasabi, Magno nga kung hindi ko kilala to na nagsasabi na dapat sinusunod ang batas ng Pilipinas. Kaya lang hindi na nasusunod yung due process Nauunawaan nyo ba? Ako, hindi ko sinasabing tama si Bato. Pero kung ako rin siguro yung senador at gaganituhin, baka gawin ko rin yung ginawa ni Bato Baka din. Hindi ko sure. Hindi naman ako magiging senador. Ang punto ko lang dito, wag tayo masyadong judgmental pagkalaban natin sa politika. Makikita nyo naman na yung pagkidnap kay PRRD, politikang politika lang Diba? Aminin nyo man sa sarili nyo o hindi, pinulitika ninyo si PRRD. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.